Sa sandaling ikaw ay mamatay, may nakakatakot na ginagawa ang katawan mo. Hindi agad namamatay ang utak mo. Natuklasan ng mga scientist mula sa University of Michigan sa Amerika ang isang shocking discovery. They monitored two dying people. At nang tinanggalan sila ng life support, biglang nagkaroon ng surge o pagsabog ng activity ang kanilang utak. May nakita silang kakaibang signal. Ang tawag dito, gamma waves. Tila isang huling sigla ng utak bago ito tuluyang tumahimik. Parang nagpapakita ng compressed highlights o tila dekada ng memories na nagiging ilang segundo lang. Kumbaga, huling PowerPoint presentation ng buong buhay mo na nagpa-flashback bago ka tuluyang mamatay. Maliban sa utak, may isang sensory function ang huling nawawala sa pagkamatay ng isang tao. Ito ang tenga mo o sense of hearing. Ayon sa ilang pag-aaral at medical experts, ang pandinig mo ang isa sa mga huling senses na nawawala kapag namatay ang isang tao. Kahit huminto na ang tibok ng puso mo, may mga paniniwala na nakakarinig pa ang isang patay sa loob ng 2 hanggang 5 minuto. Ibig sabihin, sa mga huling sandaling iyon, posible pa raw na marinig ang boses ng mga tao sa paligid. Posible pang marinig ang mga iyak ng mga mahal mo sa buhay. At posible mo pang marinig ang mga bulong ng iyong pamilya. Kahit na hindi ka na makagalaw o makasagot. Base sa mga pag-aaral ng mga siyentipiko, mas matibay ang auditory processing ng utak kumpara sa ibang senses tulad ng sense of sight or paningin. Kaya unang nawawala ang sense of sight pero huli ang pandinig. Kaya nga sa ating kultura pati na sa ibang bansa, usong-uso yung pagbulong sa tenga ng kamamatay lang na mahal sa buhay. Dahil sa paniniwalang naririnig pa nila ikaw. Kaya kung may mahal kang pumanaw, may saysay pa rin ang mga huling salitang binibitawan mo. Pwede kang humingi ng tawad o magpasalamat o sabihin yung mga salitang hindi mo masabi-sabi sa kanila nung buhay pa sila. Sa mga susunod na minuto ng pagkamatay mo, unti-unting nawawala ang normal brain function. Kapag wala ng sapat na oxygen, nagsisimula ng mag-fail ang neurons. Hindi pa rin sigurado ang science kung may actual consciousness pa sa puntong ito. Ang malinaw lang, hindi instant ang shutdown. Pagdating ng 20 minutes, pumuputla na ang balat mo dahil tumitigil na ang daloy ng dugo at naiipon ito sa pinakamababang bahagi ng katawan na nagiging dark purple patches. Unti-unti na ding lumalamig ang temperatura ng katawan mo. Mga 1.5 degrees kada oras. Lumuluwag na din ang iyong kalamnan. Babagsak ang iyong panga at magkakaroon ng cloudy film ang mga mata. Sa loob ng katawan mo, nagsisimula ng magtrabaho ang mga enzymes. Binabasag nila ang mga cells. Sa loob ng cells, nagsisimula ng natural breakdown process. Parang dahan-dahang pag-shutdown ng iyong system. Ibig sabihin, unti-unti nang dinadigest ng katawan ang sarili nito mula sa loob. In a span of first hour, kumakalat na rin ang bacteria mula sa bituka papunta sa buong katawan. Sa puntong ito, deklaradong patay ka na at wala nang pag-asang mabuhay pang muli. Kaya naman masasabi natin na sa dulo ng lahat, ang kamatayan pala ay hindi isang biglang pagtatapos, kundi isa itong proseso. At siguro, kaya mahalagang maintindihan ito ay hindi para matakot tayo sa kamatayan, kundi para mas pahalagan natin ang ating buhay habang nandito pa tayo. Kung gusto mo pa ng mga ganito pang klaseng content, dito lang yun sa channel ko, kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood.